Torno. Hindi po janitor. Pero mukha po ako janitor, no? So, naging cake decorator po ako for 7 years sa Saudi Arabia. Okay. And then, to cut the long story short, ayan, to cut the long story short, si Iron Mold White po, pinasok ko po siya because of business. Okay? Hindi ko po siya pinasok because of products. Kumbaga po, meron pong nangyari kasing case na after 7 years ng pag OFW ko po sa Saudi, is nagkaroon po ng recession. Ito po, isa na rin po itong magiging lesson po sa karamihan ng mga OFW or even po sa mga nagtatrabaho, no? So kahit anong galing nyo po talaga sa work na ginagawa nyo, kahit anong effort and hard work po ang ibigay nyo po sa pagtatrabaho nyo, darating din po talaga yung time na possible po na matanggal or mawala po yung kumpanya pinagtatrabaho natin or something na matagal po tayo sa trabaho. Pero ang good news naman po niyan, ako naman po is hindi natanggal. Nagkaroon po ng recession, kumbaga po yung mga um, expat tinatanggal po, no? Kumbaga lokal na lang po yung tinitira. Ang nangyari po kasi sa akin, at tinanggal po yung mga kasama ko, ako na lang po yung naiwan, and then hindi po tinaasan yung sahod ko. Doon na po ako biglang nag-isip na maghanap ng alternative ways na magiging source of income ko. Kasi po, on that time, ang asawa ko po is nasa Saudi rin po as IT. Okay? So, ibig sabihin po, okay naman po yung status namin sa buhay. And then, hindi po namin ito pinlano. It just happened for a reason and purpose. Okay? Sa mga participants po natin, sa 158 participants, I know and I believe na kung product user ka, kung gusto mo magnegosyo, hindi po natin pinlano to. Kumbaga, meron mas better plan po si Papa God para sa atin kung bakit po tayo ngayon na kay Iron Mold White. Kung ang question mo ba is magiging successful ka ba rito kay Iron Mold White, ako na po yung magsasabi, no? Hindi na po tsamba yung resulta po na binibigay ng ating kumpanya. Thousands of distributors na po ang nagkaroon po ng resulta po sa atin. Kaya kung tatanungin mo kung magiging successful ka ba rito, pwede po nating palitan yan. Ang pwede nyo pong itanong sa sarili nyo is kung kailan ka magiging successful kay Iron Mold White. Okay? Ayan. So, ayun, ito po yung time na nag-join po ako kay Emerald White. Sabi ko nga po, business opportunity po yung hinanap ko talaga. Okay? Kung mapapansin nyo po rito mga mentors, yung ating mga top mentors before, ito po, si Mentor Jean, Mentor Hannah, Mentor Roan, and Mentor Christine Jane. Kung titingnan mo sa itsura, di ba, halatang hindi pa po kumikita. Okay? So ako po, na-encourage lang po ako doon po sa apat-apat. Kasi po, sabi ko nga po, opportunity yung hinahanap ko. So nakatingin po ako sa kitaan talaga. Okay? So nung nag po kami kay Air Mold Buy, nag-start po kami as gold package, ginawan ko lang din po ng paraan. Actually po, pinangutang lang din po namin. Kasi po, bilang katotohanan sa mga OFW, hindi po talaga totally lahat nakakaipon po once na OFW ka. Kasi po talagang in reality, most or majority po ng mga OFW, um, resibo lang po talaga yung naiipon. Okay? So, nung pumasok po ako kay Emerald White, kumbaga nakatingin po ako sa mga mentor ko. Sabi ko po, on back on of my mind, sabi ko, ito ba yung mga mentor or ito ba yung mga taong tutulong sa akin para mabago yung buhay ko? Kumbaga, ganun pa yung thinking ko eh. Siyempre po, yung mindset ko, hindi pa po naka-align sa negosyong ginagawa natin. Kaya po sa mga bago dyan, if may mga mentor po kayo na nag-guide, di ba, or nagdala sa inyo sa negosyo, kailangan po maging grateful po tayo. Kasi po ako, hindi ko po to expected eh. Hindi ko po inakala na mababago yung buhay ko kasi ang gusto ko lang po talaga is kumita. Okay? So ito po mga mentors, no. Kumbaga po, ako po kasi na-invite po ako 2016. Pero doon pa po sa previous company po, okay? Nila Mentor Jean. So isang taon po bago ako nag-join. Pero pwede po itong maging lesson po sa inyo, sa mga taong ini-invite nyo. Kasi po, ako po, sabi ko nga po, nung in-invite po ako ni Mentor Jean, hindi kagad ako nag-join sa kanya. It just happened na nakatingin po ako sa resulta ni Mentor Jean. Kasi po, kakilala ko po siya, yung kuya niya po yung asawa ng pinsan ko. So alam ko po yung status ng buhay nila. Okay? Sabi ko parang okay pa yung trabahong ginagawa ko, bakit ako magjo-join sa kanya? So, after 1 year, makalipas ang isang taon, ito nga po, no, bigla na lang pong nag-pop up sa Facebook po si Mentor G, tapos nakita ko maglalabas po siya ng MX5. So, doon po ako nahook sa resulta. Okay? Sabi ko dito, good day, Jean, na-inspire ako at naging interesado sa sumali sa Emerald Bike. Pwede mo ba akong tulungan? Paano sumali? Sabi niya, good day, Ryan. Yes, I can help you. Saan ka ngayon? Paano ba? Nasa Davao ako ngayon, pero uwi ako sa Bulacan. Okay? Ito po yung starting point ng pagpasok ko po kay Emerald Wide. So, kung kayo po ngayon, syempre po, bago kayo, di ba, nag invite kayo, sinusunod nyo naman po yung
tinuturo sa mga training na unahin yung warm market, kailangan 'di ba continue sharing. Kung may mga nai-invite po kayo na malapit sa buhay nyo or kakilala nyo na hindi pa rin po nagjo-join sa ngayon, ang maa-advise ko lang po is kailangan mag-create po kayo ng resulta. Okay? Kasi po syempre baka mamaya po yung ini-invite nyo, kilala kayo as syempre po kung ano yung ugali nyo before, at the same time tinitingnan po kung ano yung resulta na nabago sa buhay nyo. So, mas malaking factor po talaga na mag-create tayo ng resulta para po at least, 'di ba, yung mga taong tinatanim natin sa ngayon, okay, kapag nagka-resulta na po tayo, parang ang mangyayari po niyan, ayan po, no, ako na po yung biglang nag-message kay Mentor Gene. Hindi po kasi natin malalaman kagad kung sino yung agila natin. Basta po ang dapat natin gawin, lagi lang po tayo magtanim na magtanim. Kumbaga mag-share lang po tayo na mag-share. Pero po, no, ayan po, ang nangyari nung pumasok ko kay Mentor Gene, 'di ba? Kahit pa paano po nakakreate tayo ng organization. Okay? Ayan, ito po nung nag-start ako kay Worldwide, ito po, nung pumasok ako kay Mentor Gin, ang sabi niya po, maganda yung kitaan, just for you, apat-apat. So doon po ako nakatingin. Okay? Nung pumasok po ako kay Worldwide, may kotse pa po ako dyan. Okay? Kala ko po instant yung pagkita. Akala ko po madali kasi apat lang eh. Doon ako nakatingin. Pero hindi ko po alam na may proseso po pala na dapat gawin para makuha yung resulta. Okay? To cut the long story short, yung kotse ko po na naipundar po sa pagiging OFW na batak po. Okay? Bakit po siya nabatak? Gawa po ng kapabayaan ko or kapabayaan namin kasi po hindi ko inaral yung business, hindi po ako sumunod sa mentor ko, hindi ako nag-undergo sa training. So ito po yung nangyari. Okay? So dumating po sa point na wala na pong naniwala sa akin, even po yung asawa ko. Ang huling naniniwala na lang po sa akin yung nanay ko. Yung mga leaders ko, kumbaga na-attrition ako, yung mga core ko, parang inaway ako kasi syempre, kapag wala kang resulta, ang tingin sa'yo ng mga leaders mo or core mo, parang pantay lang kayo. So sabi ko, sige, kung ayaw niyong maniwala sa ngayon, okay, gagawin ko pa rin yung part ko, papatunayan ko sa inyo na magkakaroon ako ng resulta. So dito po ako nagsimula. Alam po ni Mentor May kung saan kami nagsimula, no? Kasi po yung kotse kong Bios, kasya po dyan, Siyam. Okay, dinadala ko po yung mga taga Bulacan po dyan sa office para lang po makapag-training. Okay, so ito po yung nangyari sa akin after mabatak yung kotse. Kasi po magkakaroon ka po rito ng mga realization para gawin mo yung negosyo eh. Minsan magkakasakit ka, minsan may mangyayari sa'yo na unexpected na makakagising sa'yo kung bakit mo dapat gawin yung negosyo. Ayan, bumalik po tayo sa pagmumotor. Ito po yung lugar namin sa Bulacan, Bulacan. Tuwing umuulan po kasi po on that time marami din po tayong pinaprocess, no. So binubuhat po natin yung mga boxes ng Barbie papunta po sa loob, sa bahay namin sa loob. Okay? Ayan. And then ito na po yung mga ito na po yung mga kaunti naming resulta doing Iron Mold Wide. Syempre po hindi po siya madali. Sobrang napakahirap po ng pagdadaanan natin sa kay Iron Mold Wide kasi po talagang life-changing siya. Kaya nga po kukunti lang yung yumayaman versus sa umihirap kasi kukunti lang po yung mga matatapang na tao na kaya pong mag-undergo, okay, doon sa mahirap na situation. Okay, so Emerald po tayo. And then, eto po. So, nung una, kami lang po, or ako lang po mag-isa kasi po yung asawa ko part-time lang po eh. Most of the time, negative pa eh. So, kung nag-iisa ka ngayon, di ba, kailangan mo lang talagang aralin yung negosyo na mas mabilis. At the same time, di ba, kapag inaral mo siya, in-enjoy mo yung proseso, talagang dadami at dadami ka rin. Okay, ngayon po, meron po kaming 59 sapphires, tapos po 11 rubies, and then 3 emeralds po. Ayan. So 6 million circle na rin po tayo. And syempre po, sabi nga po, in this kind of business, hindi ka magkakaroon ng kotse, hindi ka magkakaroon ng milyon kung wala kang na pamilyon or wala kang uh, na-create na kotse under your organization. Okay? Ayan. So nakuha rin po natin yung Free Wheels for Network Builders 2. Isa rin po tayo sa mga nakakuha ng mga libreng kotse. At the same time, ito po yung kotse natin ngayon, yung Trailblazer. And then nagkaroon po tayo ng mga Car Achievers. Ayan. Tapos nakakuha din po tayo ng MacBook. So ito po, no, ito po yung masarap kay Iron Mold Wide. Nung una po kasi mga mentors, akala ko po yung binibigay po ni Iron Mold Wide is para lang po sa mga magagaling at mga naunang tao.
Yung mga car incentive, akala ko po hindi totoo. Yung mga travel incentive, akala ko po para lang sa mga nauna. So iniisip ko, hindi ko kaya yan. Kumbaga, para lang sa kanila yan. Yun po yung thinking ko before. Okay, hanggang sa naunawaan ko yung negosyo, inaral ko po siya talaga pong full of sacrifices. Ang pinaka-fundamental po kasi ng negosyo natin is yung knowledge na meron tayo. Kaya nga po laging sinasabi sa mga trainings, di ba? The more you learn, the more you earn. Okay? So, ito po yung nangyari, no? Kumbaga po, 100,000 distributors of Iron worldwide, kumbaga po isa po tayo sa nakasama po sa Amanpulo. 15 lang po kaming nakarating diyan. Okay? So sobrang ano po, sarap ng privilege na binibigay po ng kumpanya natin. Basta po talagang aralin, mahalin mo lang din yung negosyong ginagawa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi kung ano yung kayang ibigay mo kay Iron Worldwide, doble-doble yung kaya niyang ibigay sa'yo. Okay? So nahit din po natin yung Japan, kasama po natin si Mentor Naomi at yung isang leader po natin sa Canada. Okay, ayan po siya mga mentors, no. Kumbaga po, kung sa una hindi mo maunawaan o hindi mo akalain na mangyayari sa iyo, pero isa lang yung dapat nating gawin. Talagang kailangan mo lang magtuloy-tuloy na aralin yung negosyo at i-share yung negosyo natin kasi kapag ginawa mo yung part mo, nag-all out ka. Kumbaga, in-all out mo yung sarili mo, 'di ba? Kahit anong mangyari, whatever it takes, whatever challenges na pagdaanan natin sa negosyo kasi meron talaga siyang malaking reward. Okay? So nahit din po natin yung Korea. Ang maganda po diyan, 'di ba, nung sa Japan tatlo lang tayo, pero po sa Korea, ang nakahit po sa amin is 9 po kami. Okay? So sobrang sarap po ng pakiramdam kasi po nung OFW po kami, no, para po makapag-travel kami sa iba't ibang bansa, kailangan pa po namin mag-ipon. Nung OFW po kami, ang napuntahan ko lang po Hong Kong saka po Macau. Okay? So sabi ko, parang apakasarap mag-travel kasi nga, 'di ba? Kumbaga, nakakapag-unwind ka, pero si Iron Worldwide kasi iba yung kaya niyang ibigay eh. Sobrang ano, no, kumbaga all out. Kapag nag-all out ka sa kumpanya natin, 'di ba? All out din yung ibibigay niya sa iyo. Ayan. So ito po yung ating magiging topic for today. I believe okay, basic lang po ito. Pero for me po kasi dito rin po magsisimula yung mga resultang kailangan po nating makuha. Okay? And most of na mga distributors, yes, nagawa, pero iba po kasi yung nagagawa eh. Kasi po talagang ang labanan natin sa negosyo natin is kailangan po talagang consistency. Okay? So, ito po yung ginagawa ko since nung nag-join ako up to now. Okay? Talagang minamaximize po natin yung online and offline prospecting. Ayan. Be knowledgeable. Sobrang importante po talaga to, no? Sabi ko nga po, di ba? Kumbaga, reflected po yung resulta natin kung anong knowledge meron tayo. Reflection ng bawat ginagawa natin yung resultang meron tayo ngayon. Okay? Kaya para po sa akin, since before po kasi talagang nag-undergo po kami sa training nung nagkaroon po ako ng ano no, ng attrition na batak yung kotse, kumbaga diyan na po ako napalo nila Mentor G, nila Mentor Hana. Ang isa pong nakapagpa-realize po talaga sa akin kung bakit po ako nag-stick kay Iron Worldwide is yung mentoring po ni Mentor Apichi. Kumbaga hindi ko po siya makakalimutan kasi po ito po talaga yung nagpagising sa akin para po magtuloy po kay Iron Worldwide. Okay? So kailangan po talagang aralin yung negosyo. Sabi ko nga po kay Mentor Beach, naalala ko po nung may mentoring po sa Coffee Cham. Sabi ko, Mentor Pitch, kailangan po ba talagang araw-araw umatin ng training? Ayun po yung tanong ko sa kanya. Tapos sabi niya, meron ka bang kilalang successful na tao na kung kailan lang gusto umatin ng training sa aatin? Sabi ko, wala po. Okay, kumbaga, lahat ng tinatanong ko kay Mentor Pitch, kumbaga, nasasagot niya, then yun po yung, kumbaga, nakapagpa-realize sa akin kung bakit kailangan ko pong gawin yung business. Okay, mga mentor sa mga bago't mga luma, ito yung madalas na, kumbaga, ikinawawaglit, kumbaga, ipinapawalang bahala po ng mga distributors yung pag-aaral po. 'Di ba? Very important po talaga na mag-undergo tayo sa trainings. And then at the same time, syempre po, master the products, use and share. Okay? So master the products. Alam naman po natin mga mentors, ang pampush po talaga natin para makarating po tayo sa business opportunity is yung products natin. Especially po yung barley natin. Tama? Okay, kaya nga po sinasabi 90% ng member ni I Am Worldwide is product user at first. And even po, baka kayo na nakikinig ngayon, product user po nagsimula. Konti lang po talaga yung negosyo po, yung talagang gusto sa una. Okay? So master the products. Ang mga kliyente po kasi ngayon, sobrang matalino na rin. 'Di ba? Takot sa scam. Alam niya kung sino yung, kung knowledgeable ba yung kausap niya or yung bago yung kausap niya. Pag sinabing master the products po, kumbaga,
kailangan atinan po natin o aralin po natin yung mga benefits ng products, paano inumin, anong pagkakaiba ng barley natin sa ibang barley, di ba? At the same time, at the same time, yung mga testimony. Ako po kasi ang ginagawa ko mga mentors, kumbaga kumakalap po ako ng mga testimony. Okay? Kumakalap ako ng mga testimony, inaaral ko po talaga siya kasi marami pong mga kliyente ang sobrang matanong din. And kapag hindi sila na-satisfied sa sagot mo, 'di ba? Talagang sasabihin niyan, sige, next time na lang sasabihan kita kung kailan ako bibili or kailan ako mag-join. Okay? So very important mga mentors na minamaster po natin yung products natin. Akala natin barley lang yan. Okay? Pero po kasi ang dami pong pasikot-sikot ng barley natin. Meron nga po nagtanong sa akin, no, na client sa Canada, hindi sa Canada, dito po sa Davao, no, ilang hectares yung barley field, sino may ari nun. Kumbaga meron talaga mga kliyenteng ganun eh. Okay? So what I mean to say is kailangan po talaga nating ma-master all about the products. Hindi lang po barley but all the products of IM Worldwide, okay? And of course, syempre po use. Dati po no, syempre as bago, syempre wala naman po akong pera. Paano ko gagamit ng products? Even gusto kong gumamit ng products, wala akong pambili. Okay? Pero syempre po, kailangan mo talagang paglaanan eh. Kailangan malaman mo kung paano timplahin, anong lasa, saan ba siya bawal, 'di ba? Bawal siya sa hot water. Okay? So dati po, hindi po talaga ako umiinom ng barley. Okay? Kaya po nagde-depend lang po ako sa mga sinasabi ng mga mentors, nagde-depend lang po ako sa sinasabi ng mga training. So very important po na ginagamit natin yung products, lahat po ng products, okay? Especially po yung barley. Ako po kasi lahat ng products ng IM Worldwide na try ko na po yan, okay? And then syempre po, share, okay? So continuous sharing po ng ating produkto at negosyo kasi po dito kailangan natin magtanim. 'Di ba? Kailangan natin magtanim kasi don't expect ng malaking result kung konti lang yung efforts na ginagawa mo. Okay? And then at the same time, learn how to present. Ito sobrang importante po ito, no? Kami pong mga taga Bulacan, ito po yung unang pinag-aralan namin. Kumbaga kung paano po mag-present. Kahit po yung basic lang. Alam mo lang yung mga ways of earning, hindi naman po, kumbaga, hindi mo naman ilalatag lahat. Kailangan alam mo yung formal na business presentation, alam mo rin yung customize, okay? Or yung pinaikli na business presentation. Ang point natin is kailangan talaga maintindihan ng kliyente natin kung anong sinashare natin. Okay? And ito po yung magiging sandata natin. Okay, sa mga kliyenteng kakaharapin natin. Kaya lang po, bumababa yung self-confidence natin kung bakit po tayo nahihiyang mag-share at mag-talk kasi nga po, hindi tayo knowledgeable. Okay? Ganyan din po ako dati, no? Mga mentors, ako po, 6 months po ako bago nakapag-present. Kung hindi po ako tinulak ni Mentor Jean, kung hindi po ako napahiya sa client ko, hindi po ako magpupursige na aralin po yung business presentation. Okay? Tandaan nyo po, ito po yung dala-dala natin kahit saan tayo magpunta. Yung products and kung paano ka mag-present. Kasi ang katotohanan ng mga mentors, hindi naman po all the time talaga kasama mo yung mentor mo, available yung mentor mo. Tandaan po natin, negosyo po natin yung binibuild po natin. Okay? So ito po yung una na kailangan po nating matutunan. And then at the same time, I am prospecting is the process of identifying and engaging with potential customers or clients who may be interested in products, okay, or business opportunity. Okay? So yan daw po yung blood ng negosyo natin, di ba? We are dealing with people, so we are in people business. So very important na wag talaga mawawala yung prospecting, okay? So, sabi po sa prospecting, ang kailangan mong unahin is yung mga warm market mo. Kasi po may dalawa po tayong market, tama? Merong warm and cold. So, nung nag-undergo po ako sa training, lahat po ng natututunan ko, ina-apply ko po right away. Marami po kasi uma-attend ng trainings, nagbibigay ng time sa training, kaso po hindi po ina-apply right away. Okay? Minsan, 'di ba, maya na, hindi mo na ina-apply, maya na habit, andyan po yung maya na habit. Tapos minsan ina-apply, minsan hindi. Kasi po hindi po talaga makaka-create ng momentum, 'di ba, para po makuha yung result. Kaya nga po 'di ba sabi, consistency is the key. Okay? So ito po yung ginagawa natin during that time po na nag-join tayo kay Armold Bay. Talaga pong inuna ko po yung warm market ko. Kung makikita nyo po rito, yung mga leaders po natin is from Bulacan po talaga. Doon po sila unang nauna. Doon po ako unang nakapag-build. Eh, nakita ko po sa negosyo natin, kailangan mo talagang maging friendly. Attitude, kailangan po okay talaga. Kasi mas masarap samahan yung mga taong mababait at okay yung attitude
versus po doon sa mga arrogante or mayayabang. Kaya kung kayo po meron pa kayong konting mga attitude problem na kailangan baguhin sa sarili natin, 'di ba? Baguhin na po natin ng paunti-unti. Kasi po unang-una, wala na pong question regarding sa product sa kumpanya o sa mga BODs natin. 'Di ba? Ang pinaka-market natin dito aside sa products natin is yung sarili natin. And as ikaw, nauunahin mo yung warm market mo, basically, kakilala ka nila kung anong klaseng tao ka. So kung ikaw medyo suplado ka o suplada ka, 'di ba kailangan unti-unti na natin siyang baguhin. Kaya nga sinabi sa mga trainings natin, 'di ba? 'Di ba? Attitude is very important. 'Di ba? Yung attitude natin, okay? So ito po, inuna po natin mga mentors yung mga warm market. And sa ating 232 participants, kung ikaw medyo nahihiya ka pa, natatakot ka pa, or medyo hesitated ka pa na unahin yung mga warm. Pag sinabing warm, lahat ng pakay natin. Ako po kasi nung naintindihan ko yung negosyo, baliwala na po sa akin kung mapahiya ako or i-reject ako. Ang goal ko po is ma-share po. Okay? Yun po yung goal ko. Hindi na po, nung una nakatingin ako sa income. Kasi kapag nakatingin ka sa income, tapos hindi mo naman nakuha yung income na gusto mo, sometimes or most of the time, madi-disappoint ka. Okay? So ngayon, sabi nga po, di ba sabi, peperahan versus tutulungan. Tutulungan versus peperahan. So kailangan ang maramdaman ng mga kliyente natin, tutulungan natin sila. Ito pong mga war market ko mga mentors, kung titingnan nyo, wala po talaga mga pera yan. Okay? Wala po mga pera, mga kabataan po yan. Siyempre po, yung mga natututunan ko sa office, pasahan mo ng vision, di ba? Kumbaga, buhayin mo yung pangarap. Yan yung ginawa. Baka maiyak pa ako. No? Yan po yung ginawa natin mga mentors. No? Hindi po tayo namimili kasi it's for everyone eh. 'Di ba? Ang kagandahan po ng negosyo natin, hindi lang po siya para sa mga mayayaman, para sa mga magagaling, 'di ba? Most of the time ang mga nag-stay pa nga po sa negosyo natin is yung mga taong may needs talaga eh. Tingnan niyo nga po itong mga tao na to or mga kabataan na to, ang meron lang po silang hawak on that time, pangarap lang po na binuhay po natin, okay? Okay, so inuna po natin talaga yung mga warm. Tapos po, nag-conduct po tayo ng 4 na business presentation po sa barangay natin. Kasi nung nangyari po sa akin yung attrition, inaway ng mga leaders, nabatakan ng kotse, nag-yes mentor na po ako. Sinunod ko na po yung mga natututunan ko sa training. Nag-conduct po tayo ng 4 na business presentation po doon po sa lugar natin. And 4 na beses din po bubaba sila Mentor Jean, Mentor Hannah, Mentor Roan. And we're so blessed and grateful kasi po very supportive po yung mga mentors natin. Okay? So sa mga hindi pa po kayang unahin yung mga warm market nyo, kailangan nyo po, 'di ba? Lakasan nyo yung loob nyo, 'di ba? Tingnan nyo yung reason nyo kung bakit nyo siya ginagawa. Huwag lang para sa pera, okay? So ayan po yung ginawa natin, continuous sharing po. And then at the same time, sabi ko nga po, inaaral po namin yung negosyo. 'Di ba? Lahat ng natututunan pag-uwi po sa Bulacan, inaaral po namin. Ito po, nag-aaral po kami ng business presentation. Ito nakahubad ako. So, hindi po kami mga mukhang negosyante po niyan, tama? So, ang ginagawa ko po, pinagpe-present ko po sila tapos kinokorek ko po kung ano po yung dapat nilang baguhin po doon sa bagsakan nila. So, kumbaga, walang sawang pag-aaral, inaabot po kami ng alas 2, alas 3 ng madaling araw para po aralin lang po yung business presentation. Eh, syempre po, brainstorming, very important. Di ba, baliwan, buhayan ng pangarap, yan po yung ginagawa namin before. Kaya po sobrang napakahirap yung pag-network before i-compare po sa ngayon. Kasi po dati, wala pa naman pong halos resulta yung mga mentors eh. So kanya-kanya pa pong palo. Okay, kanya-kanya pa pong mga activities para makakreate ng result. And sobrang mas mabilis, mas madali at mas masarap po mag-network ngayon. Kasi po yung mga mentors na nag-guide sa inyo, yung buong mentors ng Iron Mold Bite, meron na pong mga resulta. Okay? Kumbaga, lahat ng sinasabi nila is galing sa best experience nila kung bakit sila nag-result. Eh kaya lang po, 'di ba? Tayo as being human, 'di ba? Andiyan po yung point na pasaway tayo, acne pa po tayo. Kaya po kung mapapansin niyo, bakit meron mga bago na ang bilis ng resulta? Bakit meron namang matatagal na sa negosyo na walang resulta? Okay? Kasi po yung mga bago, kung ano yung natututunan nila, apply po kagad ng tuloy-tuloy. Hindi lang po kung kailan nila gusto. Okay? Meron pong matatagal sa negosyo na ang tagal-tagal na sa negosyo, nagbigay ng time, 'di ba? Pero hindi po ina-apply yung natutunan ng tuloy-tuloy. Okay? So ito po kami before mga mentors. And kung ikukumpara nyo po, 'di ba, yung pagne-network before sa pagne-network ngayon, sobrang mas maalwan na po ngayon. Baka po ngayon, 'di ba, yung internet nyo sobrang bilis, naka-aircon pa po yung bahay nyo, accessible na po lahat.
spoon feed na po talaga. Okay? Kaya po, wag na po tayo magsayang ng time mga mentors, no? Time is very important. Okay? Kasi dapat bawat oras, minuto na ginugugol po natin sa negosyo natin, kailangan po ibigay na po natin yung best natin. Kung gaano nyo po, di ba, kung gaano nyo po binibigay yung best nyo sa pagtatrabaho nyo, na yun lang din naman po yung income na nakukuha natin, why not this time ibigay po natin yung best natin kay Iron Worldwide? Kasi alam naman po natin kung anong magiging kapalit. Kahit po part-time ka or full-time ka, di ba kailangan ibigay mo. Sa mga part-time naman po, yung mga spare time, yung mga available time, 3 to 4 hours na free time mo, di ba? Kumbaga, all out natin sa negosyo. Okay? Huwag po natin sayangin yung time kasi po yan po yung hindi na maibabalik. Ayan. Prospecting. Ito po, sabi ko nga po, sobrang basic lang. Pero po, ito po yung kadalasang hindi po nagagawa. Lalong-lalo na po sa mga bago. No? Reminders po ito sa mga luma. At, di ba, kumbaga, ito po yung kailangan i-apply din ng mga bago. Add more friends on your social media. Okay? So, add more friends on your social media. Sa mga Facebook friend list natin, kailangan po talagang i-hit po natin yung 5K na limit po ng Facebook natin. Okay? So, kung titingnan nyo yung Facebook friends nyo ngayon, kung 1,000 plus pa lang yan, 100 plus, kumbaga 100 plus pa lang yan, kumbaga po, kailangan natin mag-add everyday po ng friend list po natin or friends natin sa Facebook. Di ba may dumadaan naman po dyan sa Facebook natin ng mga ad, ng mga tao. Di ba minsan may mutual. Okay, so kailangan lang po natin mag-add kasi naniniwala ako na kapag na-hit po natin yung 5K na yan, kahit pa paano po merong bibili dyan, merong mag-join yan, dyan. Or baka mamaya, nandyan pa po yung agila natin. Okay, ako po kasi ang ginagawa ko, nung nahack po yung Facebook ko, kasi 5,000 na po yung friends ko dun eh. So everyday po ako nag-a-add po ng mga friends. Siyempre po kapag nakita ko na meron ng mutual friends ng taga-IAM, hindi ko na po ina-add. Okay, marami naman po yan eh, 'di ba? So add ka lang ng add. So make one script. Okay? Ako po kasi pag may nag-a-accept sa akin, siyempre po, kumbaga nakikipag-engage ako. Okay? Kumbaga nag-start ako ng conversation, nagki-create ako ng conversation po. No? For example, nag-add po ako ng 10 friends ngayong umaga. Pag may nag-accept po sa akin, ang sabihin ko, hello Mark, salamat sa pag-accept. By the way, tagasan ka pala. Anong pinagkakaabalahan mo? Okay? So we are engaging people po talaga para po at least magkaroon tayo ng conversation. Tayo po yung mag-i-initiate. Baka po mamaya add lang kayo ng add tapos po hindi naman po kayo nag-giving thanks or 'di ba nakikipag-engage doon sa mga nag-accept sa inyo. So kailangan po 'di ba magkaroon tayo ng engagement sa kanila. Ang goal is maka-connect at maka-engage sa kausap. Ang goal is maging part siya ng prospect list mo or tanim mo, po pwede direct approach or third party approach. Okay? So, kung sasabihin nyo sa sarili nyo na wala na kayong makausap, 'di ba? Kumbaga naubos nyo yung warm nyo, tingnan nyo yung Facebook friend list nyo kung hindi pa po siya 5,000. So, add more friends po tayo. Basic lang po ito pero most of the time hindi po talaga nagagawa, no? So, kailangan po natin siyang gawin. So, pag na-hit nyo na po yung 5,000 friends, na po yung mga viewers nyo. Okay? Na even hindi man nagko-comment, 'di ba? Kumbaga, yan po yung magiging magsisilbing watcher natin doon sa negosyong ginagawa po natin. Okay? So, ayan po, no, sabi po rito, pwedeng direct approach or third party approach. Paano yun, Mentor Ryan? Pag direct approach, kung gusto mo na taniman kagad siya ng negosyo or produkto, pwede mo sabihin, hello Mark, familiar ka na ba sa barley? Baka gusto mo siyang itry kasi sobrang ganda ng benefits niya. At the same time, meron din itong business on the side. Baka kailangan mo na extra income. Yun naman yung direct approach. Kumbaga, tanim ka lang ng tanim. Pwede yan yung maging script mo or pwedeng third party approach. Hello Mark, baka meron kang kilala na naghahanap ng barley or gustong mag side income, 'di ba? Kumbaga, yan yung pwede natin gawing approach sa kanila. Okay? And then at the same time, maximize your my day. 'Di ba? Most of us naman mga mentors nagma-my day, tama? Pero kumbaga, ginagawa ba natin siya para meron lang viewers? Kasi pwede natin siya ma-convert into a prospect into client eh. For example, nag-my day ka ng barley. Siyempre, lahat may mag-view naman eh. 'Di ba? Kailangan mo lang talaga dito sipag at tiyaga. Hindi sapat yung galing lang eh. Kailangan mo ng sipag at tiyaga. 'Di ba minsan pag nagma-my day tayo, merong 100 plus viewers, 60 plus, 200 plus.
So tiyagain mo, pag merong nag-views ng My Day mo na hindi naman taga-IAM, 'di ba? Pasalamat ka rin. Hello Mark, salamat sa pag-view doon sa My Day ko. By the way, familiar ka ba sa Barley? Kumbaga, kailangan natin talaga mag-start, 'di ba, ng conversation para alam mo 'yon, magkaroon kayo ng pag-uusapan. Kumbaga, kailangan mo magtanong na magtanong para meron siyang isagot. Okay? Sa mga nagma-My Day diyan na hindi mina-maximize, hindi siya kino-convert into pwedeng client. So, pwede po natin siyang gawin mga mentors, okay? Then, at the same time, ayan, good caption, content, or attraction. So, ang mga magagaling pa mag-post yan, di ba? Yung talagang nakaka-attract ko ng mga kliyente sila, Mentor Aryan, Mentor Jean, Mentor Cory, di ba? Tingnan lang po natin yung mga posting ng mga top mentors natin, di ba? Even naman po tayo na-attract tayo sa post nila, no? Hindi lang po basta copy-paste lang ng copy-paste, okay? Kailangan mo rin magkaroon ng sarili mong branding, okay? Kumbaga yung caption mo, mag-isip ka. Ako po kasi pag nagka-caption ako, kumbaga binabasa ko po siya ng paulit-ulit. Pag maganda na sa paningin ko, okay, sa tingin ko magiging maganda na rin sa iba. Okay? Minsan pinapabasa ko sa asawa ko, "Babe, okay na ba yung caption ko?" Okay? Hindi lang tayo basta post ng post, copy paste ng copy paste kasi kailangan ikaw galing sa heart mo. Kailangan dapat iniisip natin yung pinopost natin Okay? Para at least matouch natin. Ang goal natin, matouch natin yung mga manonood, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga clients natin. Okay? Yung mga tanim natin. So gandahan po natin yung pagpo-post natin and even po yung content and caption natin. Post on online selling groups. Okay. Ito po no, sa pagpo-post po sa online selling groups, dito po meron din po kami mga nakuha. Okay? Dito po kasi talagang tsatsagain mo lang ito po yung mga ways of marketing strategies na hindi mo naman kailangan bayaran. Kung wala kang pang Facebook ads, 'di ba? Kung wala kang pera na i-deal para mag-Facebook ads ka, pwede po natin talaga i-maximize to. Okay? Post po tayo sa mga online selling groups. Kami po nagpo-post sa Daobao online selling groups. Kung ano pong area nandun ka, kunwari Manila, okay, Manila online selling groups, lalabas naman po lahat yun Ito po yung naging script namin. Ito po sobrang inuulan po siya ng inquiries po talaga. Ang goal naman po kasi natin numbers game Okay? So naghahanap po ako ng magiging kapartner ko sa negosyo. Ako mismo ang magsusupply ng produkto sa iyo, kalahati mismo ng tubo. Kumbaga talagang sobrang nakaka-hook siya, lalong-lalo na sa mga gustong magnegosyo, 'di ba, mga online sellers, yung mga walang pangkapital, okay? Kasi dito, ang dating sa makakabasa, kumbaga, 'yun, bibigyan mo sila ng komisyon. Hati kayo sa tubo, okay? So ito yung example. Nag Yan po yung pinopost natin every day. Ito po si Mentor Chang. Ayan, taga Maguindanao. Parang Maguindanao. Ito po. Ay, si Mentor Chang, pinost ko lang po sa online selling groups po na naghahanap ako, blah, blah, blah. Okay, ngayon po, di ba, member na po siya. Okay? Ang kinuha niya po is gold package. Imagine niyo po, no, kumbaga, ano lang siya, no, organic ways of posting lang siya. So, nahook po si Mentor Chang kasi po nag-online selling na po siya ng iba't ibang mga RTW po. So ngayon po nagkita po kami sa Davao from parang Maguindanao, bumaba po siya ng Davao tapos po nagkita po kami. Nung unang pagkikita namin, naramdaman ko hindi siya interested 'di ba? Tinok ko po siya diyan, tapos pinakain ko pa po, 'di ba? Pinakain ko pa po. So ramdam ko na parang hindi naman seseryosohin. So hanggang sa na-engage, 'di ba? Nung nagpunta po kami sa Zamboanga na business expansion kami, sabi ko, nung gagabi na kami sa daan, sabi ko, Chang, okay lang ba bakituloy sa bahay nyo? So doon ko naramdaman na mabait yung tao, so willing din gawin yung negosyo. So to cut the long story short, 'di ba? Kumbaga nag-gold package siya and then kasama po natin siya doon po sa um, anniversary natin sa IM Worldwide. Naka-gold package po 'yan, mga mentors. And then ito po, nakuha din po natin, okay? So, ang interest po dun sa posting is negosyo. Pero po kasi dadivert mo, ititwist nyo po 'di ba, kung ano yung magiging concern. Ito po may sakit. Actually, familiar na po sila sa barley, pero po naghahanap sila ng authentic barley sa mga legit distributor. So ito po, no, nakuha po natin siya doon. Actually, copper package lang po yan. Okay, pero ang bottom line naman po dyan is kailangan mo talagang magkaroon ng, di ba, ng initiative na gawin po yung mga bagay na po pwedeng makapag-engage po sa tao. Okay? So ayan po, no,
Copper package, ito rin po, copper package mga mentors. So, ayan po yung naging resulta po ng pag-online posting natin sa mga groups. Okay, at the same time, ayan, post possible up to 20 posts on a specific times. Okay, sa mga online groups po, ito po, no, 20 sa umaga between 5 to 7. Kasi may mga right timing po yan, may mga perfect timing po yan ng pagpo-post eh. Sa umaga po, 5 to 7 po, yan po yung nagpe-prepare po yung mga nagtatrabaho, nagpe-prepare po yung mga estudyante. So, habang nagpe-prepare po sila at habang nasa biyahe po sila, syempre po nag-aano po yan, tama? Nagba-browse sa Facebook, okay? 5 to 7, 11 to 1 p.m., during break time, then yung uwian naman po, 5 to 8. Okay? I know sa iba po nagawa na to, no? Nagawa. Pero ang maganda po kasi, ang magiging labanan po kasi dati dito is yung ginagawa mo. Kailangan ginagawa mo siya ng tuloy-tuloy. Okay? Para po, kasi wag mo sasabihin na ginawa mo naman yan pero wala ka namang nakuha. Ginawa mo lang, ibig sabihin, ilang beses mo lang ginawa. Diba? Pero pag sinabi mong ginagawa mo mula noon hanggang ngayon, talagang meron at meron po talagang mga mahuhuk eh. Kumbaga, ibigay po natin yung part natin, gawin po natin yung best natin. Kasi po, si Lord naman po yung nagbibigay po ng mga tamang tao po para sa atin, tama? 'Di ba? Yung shower of blessings nakalaan na po yan para sa atin. Kailangan lang po makita, 'di ba, ni Papa God na talagang deserve na po tayo. Okay, kailangan makita niya na deserve na po tayo para doon po sa resultang gusto natin. Kasi hindi po talaga ibibigay yung mga tamang tao kung even up to now, ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka pa tamang tao. Alam naman po natin yung mga mentors eh. Pwede nyo pong tanongin ngayon sa sarili nyo yan. Tamang, tamang tao na ba ako para sa tamang resulta na gusto ko? Naghahangad ka ng malaking income, di ba, malaking resulta, malaking organization, pero mag-self-evaluate ka muna. Ano ba yung mga kakulangan mo? Di ba? Kaya po natin sagutin. Ako po kasi, masasabi ko po na tamang tao na rin po ako para sa tamang resulta. Okay? So ask yourself, tamang tao ka na ba para doon sa pinagpe-pray mo, 'di ba? Na resulta na nakikita mo sa mga top mentors. Kung ang sagot mo is no, kailangan mo lang talagang, 'di ba, ayusin yung sarili mo. Okay? Then ayan po sa marketplace, alam naman po natin yung pagpo-post sa marketplace, diyan po tayo makakukuha ng mga product selling, okay? Then post on your wall 4 to 5 times in a day. Post every 4 hours. Ito po, even po sa mga leaders ko, no, nakikita ko po talaga to, hindi po talaga consistent ginagawa yung pagpo-post ng 4 to 5 4 to 5 times, 'di ba? Per post per day. Okay, yung every 4 hours. Nasa ano naman po ito, 'di ba? Facebook Lip ni Mentor, ni BPI ka, no. So, ito po yung mga bagay na kailangan po nating gawin ng tuloy-tuloy. Okay? So, wag niyo pong hayaan na kung kailan niyo lang gusto mag-post kasi meron akong mga leaders na binibisit. Isang beses lang mag-post, dalawang beses lang, alam niyo yun. So, kailangan po natin talagang gawing habit. Akala nyo po kasi basic lang, akala nyo it doesn't matter, pero it really helps, it really matters po talaga para makapag-ads sa atin na maging yung credibility natin, being independent distributor, being a legit distributor sa mga viewers natin. Kasi kapag ang post mo, 'di ba, patay, matamlay, ang pangit, sinong mahuhook mo? Para lang po tayo yan, no? Gusto nating panoorin yung magandang palabas kaysa pangit na palabas. So kung iba-browse mo ngayon yung Facebook mo, anong tingin mo ba sa post mo? Anong tingin mo sa pinapanood mo sa mga viewers mo? Maganda ba siya or pangit? 'Di ba? Madali pong sagutin eh. Mas madali pong maka-encourage at maka-hook yung magandang palabas, 'di ba? Yan po yung magiging ano natin eh. Yan po yung sasalamin sa pagkatao natin, sa negosyo natin, yung Facebook natin. So, make it sure na maganda siya. Kaaya-aya at kaakit-akit, 'di ba? Sa pagpo-post naman, hindi dapat most of the time, hindi naman dapat puro barley. Samahan mo lang ang barley, lifestyle, testimony, income, result, 'di ba? Ikaw nang bahala. Okay? Then explore other social media. Ayan, like for example, TikTok. Kasi 'di ba, nung lumabas ang TikTok, 'di ba? Maraming nag-TikTok, nag-trending ang TikTok, 'di ba? And then alam din naman po natin yung mga top sellers po ng I Am Rolled, especially mentor Krisha Binancio, talagang 'di ba, namamayagpag po sa TikTok. Kaya po even kami, hindi po ako, yung asawa ko, nagti-TikTok din po. Imagine niyo po, no, sinasabi na po ito ng mga top mentors natin. Kami nga pong may mga resulta na kahit papaano, or even yung mga top mentors nga po, sila mentor me, ginagawa pa rin po yung mga basic eh. What more pa po tayo, 'di ba, na wala pa pong resulta. Kaya po nadidelay at tumatagal po yung resulta natin dahil din po sa sariling kapabayaan natin.
Kaya nga po, wala ka nang dapat ibang i-blame, kundi sarili mo lang din. Kasi negosyo mo, hawak mo, resulta mo, gawa mo. Okay? Ang bless lang natin kasi, 'di ba? Tinutulungan tayo ng mga top mentors natin. Okay? Bigay mo yung part mo para at least, 'di ba? Kumbaga, ikaw yung magiging standard ng organization mo. Ayan. So, yun po yung online. Dito naman po tayo sa offline prospecting. Sa tingin ko po, medyo, ito po yung strength ko. Okay? 'Di ba merong mahiyain po na mag-flyering, okay, kumausap ng mga tao, yung mga hindi kakilala, trip it rule. Okay? Nung una, ganun din po ako, syempre nagsisimula eh. Pero along the way, habang ina-apply po lahat ng natututunan, talaga pong tumataas yung self-confidence kasi kahit pa paano may knowledge na po regarding sa negosyong pinasok natin or sineshare natin. Okay. So, sabi nga po dito, ang mga activities hindi inaantay kundi hinahanap. Okay. So dito po, 'di ba, yung mga activities hindi inaantay. Paano inaantay mentor Ryan? Inaantay kung kailan ka may pay-in, kung kailan pupunta ang mentor mo sa office, 'di ba, kung kailan ka may transaction sa DHL, LBC or JNT. Huwag mo siyang intayin. Kapag wala ka ng mga bagay na 'yon, kailangan mo mag-self-initiative. Okay? Kailangan mag-engage tayo sa tao. Ako po kasi ini-engage ko talaga yung sarili ko sa mga tao. Okay, hindi po siya inaantay kundi hinahanap. So, mas madali po ito kasi kahit sino pong makasalamuha mo, sinong makita mo, 'di ba? Prospect mo po siya. Okay? So, kailangan mo siyang operan or sharean. Ano naman kung hindi mag-join? Ano naman kung ismeran ka, kung isnabin ka, kung pagtawanan ka? As long as hindi tayo mamamatay or hindi tayo masasaktan, 'di ba, sa ginagawa ng physically, sa ginagawa ng mga kliyente natin or magiging outcome ng kliyente natin, okay lang 'yan. Lagi niyong tatandaan, it's all part of the process lang naman. Tandaan niyo po, lahat ng mga top mentors at diamond din pong distributors yan. Dati lang din pong watcher, 'di ba? Ang tagapalakpak yan. So, ang goal mo, 'di ba, hindi ka lang panghabang buhay na watcher or distributor, kailangan magkaroon ka ng pangalan. 'Di ba? Kailangan umingi din yung pangalan mo, magkaroon ka ng resulta kasi ikaw yung gagawa niyan eh. Okay. Sa mga tinatamad, tamad, 'di ba? Pasensya na po kayo no kung medyo tatama kasi ayan din po ako before eh. Okay? So, ang activities daw po hinahanap. Paano hinahanap? Pwede ka mag-flyering. Labas ka ng bahay mo. Paglabas mo ng bahay mo, 'di ba? Ang dami mong tao makakasalamuha. Okay? Ito example. Ito po yung ginagawa namin sa offline, no. Ayan, nagpupunta kami sa mga plaza. Okay, nagdi-display kami ng mga products tapos nagpa-flyering kami. Ito po yung paulit-ulit po namin ginagawa. Okay? 'Di ba ayan. So nagpupunta po kami sa mga park, sa mga parke, sa mga plaza, kasama po yung mga kabataan na yan. Okay, nung nagpunta po kami ni Mentor Sheila rito, kami lang pong dalawa. Pero ngayon po, kahit papano, dumadami na po sa awa ng Panginoon. Okay. So, ayan po yung ginagawa natin. And even ng mga leaders natin, naghahanap kami kung saan kami mai-engage. Diba? Saan ba maraming tao? Pupunta kami sa plaza, sa eskwelahan. Dito po sa lugar namin sa Davao, halos po lahat ng lugar dito nalibot namin para po mag-share lang po or mag-flyering lang po. Okay? So, hindi po namin tinitingnan yung ginagawa namin ang nilook forward po kasi namin kung sino yung mga taong babalik sa amin once nagka-resulta na kami. Kasi po meron po mga tao diyan na syempre pag na-add mo po sa Facebook mo, 'di ba? Kumbaga nakapag-communicate ka and then may mga tao diyan na kakailanganin yung products mo. Ang question diyan eh, ilan ba yung tinatanim mo na para pag nagkaroon ka ng resulta at kailanganin nila yung barley, ilan yung taong babalik sa iyo? Okay? So ayun po, nagpupunta tayo sa plaza. Tapos po dito, no, nagpupunta po tayo sa mga pasyalan dito. Ang maganda po niyan, habang nagpa-flyering po kami, ayan, syempre po, medyo malakas na po yung loob natin, no. Dito po sa lugar namin sa Davao, ito po pasyalan to, sobrang napakadami pong tao rito. Minsan po pag weekdays po, mga 2 to 500 tao po ang pumupunta po pag weekends nasa 1,000 po yung tao na pumupunta diyan kasi po pasyalan po yan overlooking. So ito po yung may-ari niyan. Okay, dahil po sa medyo makapal na yung mukha ko at hindi na ako nahihiya, talaga pong inalok ko po siya na kung pwede po ba ako mag-display ng products. Okay? So dito po nakapag-display tayo ng 16 boxes na po ng barley. Okay? So 5 na lang po yung natitira.
ang goal po kasi natin is ma-share talaga. Okay, ma-share. Ano yung mga ways of strategies na pwede mong isipin para ma-promote yung negosyo mo aside doon sa online. Okay, aside sa online. So ito po yung ginagawa namin. Okay? So nakapag-deal po tayo rito sa may-ari na to. Every now and then pumapasyal po tayo sa kanila. Kaya po pagpunta natin sa kanila, minsan po libre na yung entrance, 'di ba? Minsan may libreng coffee, alam mo 'yan. So, kumbaga nag-start po ako na mag-build po ng relationship. Okay? So, yun po yung dapat nating gawin mga mentors. Okay? Tapos sa palengke, nagpa-flyering din po kami. Diyan po kasi mga mararaming tao eh. Kung naubos na yung mga warm market mo, labas ka ng bahay nyo. Okay? Labas ka ng bahay nyo kasi talagang diyan di ka mauubusan. Actually, hindi naman po talaga tayo mauubusan ng kliyente. Kailangan lang maging knowledgeable ka, maging malakas yung loob mo, kapalan mo yung mukha mo. 'Di ba? Kasi alam mo naman na para sa kanila yun eh. So, yan po yung ginagawa natin. No? Nagpa-flyering po tayo mga mentors. And even po, no, na kumbaga po, sinasamahan po natin yung mga leaders natin. Kahit nga po, mga bago, nagagawa na rin nila kasi ginagawa mo eh. Okay? Ayan, wait lang. Ayan sa mga palengke, no? So kung meron kayong malalapit na palengke sa lugar nyo, pwede nyo pong gawin yan. Ang goal mo dapat, ikaw yung mauna. Ako po kasi ang goal ko mga mentors, dapat dito sa Davao, ayan baka may taga Davao po rito, no? Ako po yung mag-start ng malaking organization. Yun po talaga yung goal ko na kahit saan po ako mapunta or kahit saan po ako ilagay, kailangan ako yung may malaking team doon. Yun po yung mindset ko. Okay, syempre magsisimula ka na ikaw lang. Kasi pag may goal ka, meron kang susundan eh. May pattern ka, meron kang, alam mo, meron magdadrive sa'yo eh. Okay? So, i-goal po natin na kung saan ka located, di ba? Kung saan area nandun ka, i-goal mo na ikaw yung makilala doon bilang, di ba, distributor ng barley. Kailangan lahat ng tao doon na alam na nagbabarley ka. Okay? So, ayan po yung goal natin dito sa Davao. Actually, hindi lang po Davao, buong Mindanao area. Kumbaga, hindi mo naman siya maiisip kung hindi siya mangyayari. So, habang naiisip mo siya, kailangan tatrabahuhin mo din. Okay? So, ginagawa po natin yung pagpa-flyering po dyan sa palengke. Ito po sa Bataan. Ayun, tingnan niyo po si mentor na yung di ba? Daya mo na po yan, pero di ba, nagpa-flyering pa rin, alam mo yon. Kasi ano eh, kumbaga, hindi pa ba, wala, kumbaga, nag-uumpisa pa lang naman po tayo lahat. Di pa naman po talaga tapos ang laban mga mentors. Kung wala ka pang resulta ngayon, kung suffer ka ngayon, i-goal mo na, syempre, bilisan mo din, 'di ba? Para at least yung 'di ba habang paglipas ng taon, nagkakaresulta ka. Okay? So, ayun yung ginagawa natin sa palengke, nagpa-flyering tayo. Good thing, ayan dito meron kaming napresentahan, may mga bumibili. Yung kasi yung purpose eh. Makapag-share at the same time may bumili at may mag-join. Okay? And then sa hospital, ayan po mga mentors no, sa hospital po nagpa-flyering din po kami sa labas ng hospital. And even sa loob ng hospital po nagpa-flyering po kami mga mentors. Okay? So yan po yung activities na ginagawa namin dito sa Davao most of the time po. Pag tapos na po kami sa online, kapag tapos na po kaming i-mentoring yung mga leaders namin international, yan po yung ginagawa namin ng offline naman. Naka-schedule din po siya. For example, siguro at least mga 3 to 4 times per week. Yan po yung schedule na nakalatag sa amin. Okay? Sa hospital po, nagpa-flyering din po kami sa labas ng hospital, even po sa loob ng hospital. Okay? So, may nangyaring case po, yung pinsan ng asawa ko, nagkasakit po, kala ko nga po mamamatay na eh. So, ayan po, no? May reason and purpose din po ang lahat ng mga Ilang na drin? 300. 400 to siya. Katungin mong giyabo, di ba ba pula So, ayan po, nakikita po ng mga pasyente na tinitimplahan po namin ng barley yung pinsan ng asawa ko. So, andyan po tayo, siguro po more than 1 week tayo dyan. So, syempre, patago po namin sinishare yung barley and may kasama po ako isa dyan, si Mentor Ping. Sobrang lakas din po ng loob. Talagang nilalapitan niya po yung mga pasyente at inaalok niya po ng barley. Okay? So, ito po, may cancer po ito. Bumili po sa akin ng 2 box on the spot. Ito naman po, may kidney problem po. Bumili naman po yan ng 3 box. Okay? Kumbaga po talagang ano eh, hindi ka na mahihiya. 'Di ba? And bakit ka mahihiya na i-share yung products mo kung alam mo naman na makakatulong sa kanila? Ang goal mo makatulong. 'Di ba? It will follow naman yung income and result kapag ang goal mo, ang mindset mo makatulong. Okay? So ayan po no, even po sa hospital, even bawal, patago po namin sinishare sa kanila. Kahit po sa labas ng hospital, nagpa-flyering po kami.
nagdidikit po kami doon sa mga wall kung saan makikita ng mga tao. Kasi po meron kaming sticker na ginagawa eh. Okay? So kung hindi niyo pa po natatry yan, 'di ba? I-try niyo po or gawin niyo po. Tandaan niyo po, ang magiging labanan po natin dito is yung pagtuloy-tuloy po natin ginagawa. Okay? Ayan po. Ayan, I know bawal po ito no sa hospital no, pero ayan po no, nagtitinda po tayo ng garden sa hospital tapos kapag ng client. So on the spot, 2 bucks, 3 bucks, 'di ba? Ayan. Sa mall din po nagpa-flyering kami. 'Di ba? Sa SM ha? Sa SM po nagpa-flyering din po kami no. Syempre po patago. Yung flyers po namin packetable lang, hindi po yung malaki. Okay? So imagine niyo po even po sa mga SM boutique dito sa Davao, sa parking lot, nag-iipit po kami 'di ba sa parking area po. 'Di ba? Ang daming kotse noon. You will never know naman kung sino yung bibili, kung sino yung magjo-join eh. 'Di ba? So nag-iipit po kami diyan ng mga flyers po namin sa window ng kotse, tapos po dito po sa mall nag-share din po kami ng ng flyers. Wala na po sa amin yung mahiya at mapahiya. Okay? Wala na po sa amin 'yon. Immune na po kami doon. Okay? So kung ikaw medyo nahihiya ka pa, medyo mahina pa yung loob mo, try mo lang. Ang pinaka tumatak sa isip ko, 'di ba, yung training ni Mentor TJ, don't think, attack. Talagang nakakahiya sa una. 'Di ba? Sa una lang naman siya nakakahiya, pero pag nakamomento ka naman, doon lalakas yung loob mo. So ginagawa po namin yung mga mentors, no, talagang nagpa-flyering kami. Ina-add namin sa Facebook. Aside sa nagpa-flyering kami, ina-add po namin sila sa Facebook ha. Tapos ino-orient po namin sila kahit konti. Okay, sinasabi namin baka gusto mo ng extra income, ang inaalok po namin diyan, kapag meron kang kakilala na naghahanap ng barley, sabihan mo ko, bigyan kita 300 pesos per box. Okay, ang pang-hook po namin diyan mga mentors, bigyan kita ng 300 pesos per box. O bakit parang mas malaki yun sa kanya? Okay lang 'yan. 'Di ba? Okay lang 'yan kasi ang goal mo naman, 'di ba? Yung bibigyan mo ng 300 pesos per box, in the end of the day, mag-join sa'yo. Kasi kapag nakita niya na moving naman yung products natin, 'di ba? Merong mga bumibili. Syempre, yung 500 pesos po pwede niya rin sabihin na paano ba mag-join dito? Parang mas okay yung 500 pesos sa akin na lang, okay? So ang laging ino-offer ko sa mga taong nakakausap ko is kapag meron kang kakilala or familiar ka ba sa barley na may naghahanap, 'di ba? Let me know, bigyan kita 300 pesos per box na ma-refer mo sa akin. Okay? So ayan po yung ginagawa natin. Okay, sa mga mall, and of course, ito po no, nagpa-public transportation flyering din po tayo. Ano yung public transportation flyering? Yan po yung nagdidikit po kami ng mga stickers sa tricycle. Imagine niyo po ito mga mentors ha. Ang mga tricycle driver, meron po silang organization. Ibig sabihin, malaking organization po, no? Kahit sabihin lang po natin copper. Ang ginagawa po namin, nagdidikit kami ng sticker, barley lang po sa umaga. Ayan, barley lang po sa umaga. May sticker kami, tapos sinasabi namin sa mga tricycle driver na okay lang ba, maglagay kami ng box ng barley dun sa harapan para at least yung mga kliyenteng sumasakay, makikita. Kasi meron talaga eh. Meron talaga naghahanap eh. 'Di ba? Makikita niya yung barley doon sa harap ng tricycle plus yung benefits ng barley na sticker. So, ang deal din namin 300 pesos per box pag meron ka pong nabentahan. Binibigay namin yung contact number doon sa sticker, nandoon yung contact number namin at yung Facebook namin, okay? So, ang maganda po rito mga mentors, hindi lang po ako gumagawa, even po sa Manila area may mga gumagawa din po mga leaders natin. Ito po ayan, mga dinidikit po sa tricycle tapos naglalagay po kami ng barley. Okay, doon po sa harap nung tricycle nila. Kasi people come and go eh, 'di ba? 'Di ba? Kailangan nating mag-engage, 'di ba? Kailangan nating ipakita, i-promote yung products natin hindi lang sa social media. So gamit ka ng mga tao, gamit ka ng mga tao. So tricycle driver naman ito, organization siya. Ibig sabihin, malaking organization na kapag 'di ba, kapag nakita nila na talagang may bumibili, isa lang ang mag-join diyan, magdudugtong-dugtong na 'yan. Sabi ko nga sa kanila, no, pwedeng kausapin yung president ng organization na magbibigay ka ng orientation for business opportunity. Kahit copper lang yan, sa dami ng organization na yan. Sa amin po kasi sa Bulacan, doon po sa barangay namin, 200 plus po ang organization ng tricycle driver. Okay? Kahit sabi mong puro copper lang yan, kapag po nahook yan, syempre ang kinikita lang po niyan sa pamamasada, maliit lang po eh. Diba? So, malaking bagay na po sa kanila 300 pesos per box.
Eh what if nakapag-deal po sila ng 2 bucks po sa loob ng isang araw? O di may 600 sila. Okay? So ayan po yung ginagawa natin. Ayan. So gym, ito po. 'Di ba sabi mo bawal mag-gym, 'di ba? Kumbaga kain oras siya, kakain oras siya kung hindi mo siya gagamitin, 'di ba? Sa makabuluhang bagay. Kung hindi mo i-insert yung negosyo mo. Ako po kasi talagang ano eh, kumbaga nagpapapansin ako. Kumbaga nagpapakilala ako. Ako po kasi since before naman yun lang po ang hilig ko, gym at basketball. Okay? So pag nagji-gym po ako, talagang ini-engage ko yung sarili ko. Kumbaga nagbibigay ako ng curiosity sa mga nagji-gym. Nagtitimpla po ako ng barley, 'di ba? Nagtitimpla ako ng barley, nagtitimpla ako ng macchiato. So, and ito po siya no. So kinakausap ko rin po yung mga nakakasama ko po, 'di ba? Nakakasama ko sa pag-gym. Kumbaga ginagawa ko silang kaibigan, fine-friend ko sila sa Facebook, then pinopromote ko yung products. Ito po, bumili ng 1 box. Ito po, nag-join as copper. Ito po, bumili ng kape. Okay? So, sa paunti-unti nating ginagawa, di ba? Kumbaga, yung engagement sa mga tao, mag-create kasi yan ng malaking result eh. Okay? Kumbaga, yan yung mga tanim na kapag, alam mo yon kapag tinuloy-tuloy mo siya, di ba, kinaibigan mo, 'di ba? Nakipag-build ka ng relationship, talagang darating yung time makukuha at makukuha mo sila eh. So ito po, ginagawa ko siya sa pag-gym, talagang nag-engage ako sa tao, pinopromote ko yung products at negosyo natin. Minsan may dala akong bar, nagpo-post ako diyan sa gym. Papansin ba? 'Di ba? So yan po yung ginagawa ko mga mentor. So kumbaga, nag-gym ako sa makabuluhang bagay, nakakatulong na para sa health ko, napopromote ko pa yung negosyo. Okay, yung mga tao diyan, yung mga tumatao sa gym, inaalo ko ng negosyo, inooperan ko, 'di ba? So, talaga worth it naman siya, okay? So, ayan. And then basketball. Marami pang ways mga mentors, no? Kumbaga, kung ano yung mga hilig nyo, di ba? Kung ano yung mga hilig nyo, pwede nyo po siyang gawin sa makabuluhang bagay talaga. So, basketball, syempre, engaging din yan sa tao, no? Ito po, mga mentors, naka-basketballan ko lang po ito. Okay, kung mahilig kang mag-basketball, mahilig kang mag-gym, saan ka mahilig, 'di ba? Kumbaga, i-promote mo 'yung negosyo. Ito po, nakilala ko lang po ito sa basketball. Etong dalawang kabataan po na 'to. Pero ito na po sila ngayon. Okay? Ito po sila. Connect po kasi yan mga mentors eh. Ganyan po ako sa Zumba. Ayan, yes po, tama po yan mga, tama po yan. 'Di ba? Ito po, 'di ba? Kung magba-basketball ka lang para magpapawis, para magsayang ng oras without sharing your products, 'di ba? Yung goodness ng products natin, yung negosyo natin, kwento-kwento ka lang. 'Di ba? Kilalanin mo kung sino yung mga kasama mo, 'di ba? So ito po yung mga kabataan na nakilala natin. So sa awa ng Diyos, dumadami din po sila ngayon. Ito po sila. Nagsimula lang po sa 2 taon na 'to. Ito na po yung na-create nila. Okay? So at the same time, ito po kahit papaano tawag dito, ayan, may liga rito. So sumali rin tayo mga mentors at the same time. Nakita niyo naman po itong tarpaulin natin, no? Eh yung tawag dito tarpaulin nga ba to? Ayan, may Iron Mold White. So in that way, napopromote natin yung negosyo natin, na-share natin sa mga tao, binibigyan natin ng awareness. 'Di ba? So talagang magiging worth it siya kapag kasi knowledgeable ka na at alam mo kung ano yung purpose and reason mo kung bakit mo siya ginagawa. Di ka na mahihiya eh. 'Di ba? So kailangan lang po talaga nating we learn the business as fast as we can, master the products. Alam mo yun, kasi yan po talaga yung magiging sandata natin mga mentors, okay? Then know your purpose. Yun po yung pinakamaganda dyan. Kasi po ako, hindi na rin po ako sa income ngayon eh. Ang goal ko po talaga ngayon is talaga makatulong sa mga kabataan at mga taong hopeless na po. 'Di ba? Na maabot yung pangarap nila. Kasi po, being agent of hope, tayo po yung ginawang kasangkapan ni Papa God para po maging, 'di ba, uh, magbigay ng hope sa mga taong makikilala at makakasalamuhan natin. So anong reason natin para mahiya? Kumbaga, I understand kung bago ka, syempre, medyo andyan pa yung hesitation, yung takot, yung hiya. Okay lang yan. Pero along the way, kapag alam mo yung purpose mo, ini-enjoy mo yung negosyo mo, 'di ba? Alam mo kung para saan at para kanino mo siya ginagawa, di ka na mahiya eh. Okay?
So, ang maganda po rito mga mentors, talagang yan po yung ginagawa natin. Nakatingin po tayo sa mga taong matutulungan kasi marami na po talagang mga hopeless na maabot yung pangarap eh. And because of you, ito po yung maganda. Ito po kasi yung priceless. Dahil sa iyo, 'di ba? Ikaw yung naging tulay, naging daan para mabuhay ulit yung pangarap nila, 'di ba? Para malaman nila na kahit bata pa pala ako, pwede pa lang maabot ko yung pangarap ko sa murang edad, kahit pala matanda ako, 'di ba? Kahit pala tambay lang ako, kahit pala hindi ako nakapagtapos, 'di ba? Kumbaga, yun yung gagawin natin sa mga taong matutulungan natin. Hindi mo lang basta shinare yung products, hindi mo lang basta shinare yung business. 'Di ba? Kumbaga, turuan mo, 'di ba? Turuan mo, bigyan mo ng vision, buhayin mo yung pangarap. Okay? So ayan mga mentors. Ayan. And isa pa po, no, sabi ko, why not, nagpa-flyer rin kami, bakit hindi ko itry sa pharmacy or drugstore? Okay. So, siguro may mga gumagawa na rin po nito, no. Sabi ko, ang goal ko po kasi, hindi kami titigil hanggat walang nakukuha. Okay? Kumbaga, hindi kami titigil hanggat hindi natatapos. Ganun po yung mindset ko eh. Hindi kami titigil hanggat wala kaming malaking grupo rito sa Davao. Okay? So, sa pharmacy po at drugstore, so sinubukan po muna namin mag-asawa. Sabi ko, Bing, why not try natin yung pharmacy? Kasi ang magiging labanan natin dito, it's all about the products, di ba? Yung Unilevel. So ito yung, kumbaga, ang pharmacy or drugstore, kapag sinabing may sakit at kailangan ng gamot, pumupunta kagad sa pharmacy. Ang thinking ng mga tao sa pharmacy, di ba? Kaya nga po, naisipan ko na kumbaga mag-engage sa pharmacy for consignment. So, kasi alam ko po, pag sinabing ang taong may sakit, pupunta po sa pharmacy. Okay? So, ayan po yung ginawa natin. So, more on rejection. Sa una, nakakaya, nakakatakot, nakakakaba. Diba? So, sabi ko kay Sheila, babe, hindi tayo uuwi hanggat wala tayong napapa-oo. Okay? So, ang nangyari po dito, syempre po, ibibigay mo syempre yung do's and don'ts. Diba? Yung protocol ng kumpanya. Ang unang tanong ko po diyan, hello tita, pwede po, nagko-consignment po ba kayo ng product? Syempre, ang thinking ko, ang mga pharmacy, talaga naman po nagpapa-consignment ng production, yung magdi-display ka lang, tapos magkano men binibigay mong, yun, hati po kami. Hati po kami, 50-50. Okay, 50-50 po kami. Kasi po, try to imagine po, no, sa mga pharmacy, di ba, yung mga, makikita nyo naman po, grabe, thank you po. Yung mga binibenta nilang mga gamot, barya lang naman po yung kita nila diyan. Ang nangyayari lang po, 'di ba, volume. 'Di ba yung dagsa ng products diyan. So naisip ko na talagang, thank you po. So mag-consignment ng products sa mga pharmacy, okay? Then ngayon po, meron na po akong 8 pharmacy. At the same time, parang sa akin po yung pharmacy, no? 8 pharmacy, and then at the same time po, yung pasyalan po dito sa Toril po, yung maraming taong talagang bumibisit, yun po yung hawak namin ngayon. Okay? Sa pharmacy, sa sinasabi ko, hello, good afternoon, nagko-consignment po ba kayo ng products? Or hello tita, good afternoon, nagko-consignment po ba kayo ng products? Syempre, ang next na itatanong niya, anong products? Sasabihin ko, barley po. Familiar po kayo sa barley ni Maritoni Fernandez. Kasi sa mga drugstore na witness ko na ang unang matunog talaga sa kanila at ang merong barley sa kanila is yung Santi Barley. Yung Santi Barley. Ay, hindi po. Yung barley po ni Miss Maritoni Fernandez. Wait lang po, tita. Kukunin ko lang po. Okay? So, pag tinanong niya kung anong barley, syempre, may dala na akong products, may dala na akong tarpaulin. Okay, may dala na akong tarpaulin. Ready na ako yan. Every pharmacy, nilalagyan ko yan ng 6 boxes ng barley. Okay? With tarpaulin. So pag sinabi niya anong barley, pag sinabi niya, most of naman na nakakausap ko, familiar naman sa barley ni I Am Worldwide. Okay? Kasi nakikita sa social media, may mga naghahanap na kliyente, yun yung good thing naman dun eh. Okay? So natatakot lang silang order online or bumili online kasi nga maraming scam. Okay? Sana all. Ayun po, no? Opo, yun po, no? So, minsan may mga drugstore na naghahanap ng license to operate, LTO, FDA. So meron naman po tayo yan mga mentors, no. So sabi ko, tita, ang deal po natin dito, kumbaga maglalagay po kami ng products, tapos po hayaan nyo lang po na makita ng mga tao or may bumili na may bumili. Pwede po kayo magbenta ng per box, pwede po kayo magbenta ng per sachet.
tita, bawal po mag-underprice kasi po yan po yung protocol ng company natin kasi po matatanggal kami. So binibigay ko kagad yung mga do's and don'ts yung protocol. So para at least hindi nila gawin. Tapos pwede rin po kayo magbenta ng per sachet, 100 sachet per 100 sachet per 100 per sachet. Okay, tapos po ang deal natin dito tita, 50-50 po tayo. Sa isang box po kasi 500 pesos ang kita eh. Tag 500, tag 250 po tayo. Siyempre, as a consignment product sa mga pharmacy, ang mga pharmacy po kasi, ang may-ari niyan, unang-una business-minded na rin talaga. Kaya nga nagtayo ng pharmacy yan para kumita eh. Okay. Ang goal ko is makita ko at makita nila na fast-moving yung products. Yun yung goal ko. Na maging fast-moving yung product sa kanila. Kasi kapag ang tao paulit-ulit na bumibili ng product sa kanila, syempre ma-turn po natin or ma-twist na po natin yan into package eh. Syempre po, ang pinaka-best deal po dyan, welcome po, ang pinaka-best deal po dyan is Jade Package. Being business-minded, pag sinabi mong Jade Package, hindi naman titingnan kung ano ilalabas eh. Titingnan niya kung ano yung magiging kapalit ng 198. Okay? So, syempre, yung 50 boxes na free, di ba? Ang thinking nila dyan, kita na. Kasi nakita nila fast moving eh. Ang goal ko, makita nila, maobserbahan nila na fast moving yung products. O tita, kapag mayroong mga kliyente na bumibili ng products po tita, let me know ha. Pwede po silang mag-member para po at least mas makatipid po sila. Bigyan ko lang din po kayo ng commission. Kumbaga, binibigay ko yung way na yon para even sila ano nila na pwede pa lang mag-member kasi pag nag-member sila syempre isipin na sabi na kita tapos pag may bumibili sa kanila at nakita nila pa ulit-ulit pwede nilang opera ng package para mag-member sa kanila, double the income. Okay, so it takes time din kasi for how many months din naman. Siyempre, hindi naman sanay ang mga tao na merong barley dun sa mga pharmacy. Di ba? Most of the time, sa social media nila nakikita yan eh. Okay? So, talagang it takes time. Huwag ka lang mainip kasi ang mainip talo talaga. Di ba? Ganun naman talaga ang laban na rito. Di ba? Patience is virtue. Di ba? So, talagang kailangan mo lang may time na bibili, may time na wala. Pero ang good thing naman yan, moving naman lahat ng pharmacy natin. Okay? Ayan. Ito. Mas clear. Mapagali. Ayan. So, prospect as you go, unlimited prospecting is the key. Okay? 'Di ba? Yan naman po yung blood ng negosyo natin, 'di ba? Yung IM5. So, very important po yung prospecting din talaga, no? Kasi tao 'yan eh. Kung pwede nga lang po ma-prospect sa mga hayop, no? Nagawa ko po 'yan sa Bukidnon, no? Yung baka pinrospect ko. Hindi, kidding aside po, no? 'Di ba? As long as, 'di ba? As long as alam mo kung ano yung sinishare mo at purpose mo, wag kang mahiya. 'Di ba? Continue sharing lang tayo mga mentors. So, continuous kami ng sharing po, 'di ba? Kunwari po, ito po, pwede niyo rin pong gawin to, no? Minsan pag nag-check-in po kami sa hotel ng asawa ko, hotel eh, no? So pag nag-check-in po kami, ayan, talagang So talaga pong sinishare natin mga mentors, 'di ba? Sinishare natin, ang goal natin, tayo yung mauna. Kailangan ang maging goal mo, ikaw yung mauna. Sa'yo dapat mag-join. Okay, pag nagkakape kami, 'di ba? Hindi lagi po ako may dalang flyers. Lagi ako mayroong flyers sa kotse ko. Okay? Then kapag nagkakape, pag nag-check-in, kasi tandaan po natin, nasa atin yung authority. As tayo na nag-check-in sa kanya, as tayo na bumili sa kanila, syempre mahihiyayan na hindi tanggapin yung flyers mo eh. Pag nagbigay ka ng flyers, kunin mo yung Facebook. Very important, kunin mo yung Facebook. Okay? So ito, natalk din po natin to. Pero hindi naman po talaga lahat sasama at magjo-join right away. Tama? Ang labanan po, numbers game, kaya kailangan, the more na marami kang ino-opera, expectedly, di ba, malaki din po yung return. Okay? So ito po, pag nagko-coffee, yan, papansin tayo, nagdi-display tayo ng barley. Okay? So kumbaga, pumapasok kami sa mga establishment. Yes, very effective po. Yan. Pumapasok kami sa mga establishment. Sobrang napakadami po kasing tao eh. Ang dami mong pwedeng maging prospect, ang dami mong pwedeng maging client, ang dami mong pwedeng taniman. Okay, kaya lang nasa atin po talaga yung reason why kung bakit di natin nagagawa. Unang-una, nahihiya ka, hindi ka knowledgeable, 'di ba? Huwag po sana na maging ningas gugun lang tayo kung kailan lang natin gusto. Ang isipin po natin, 3 to 5 years lang naman. 'Di ba? 3 to 5 years lang naman na kapag ginawa mo siya kahit 'di ba, mabagal ka pero tuloy-tuloy, talagang merong resulta eh. Proven and tested na po 'yan. Kaya nga po yung kumpanya natin naka-design for 5 years plan eh. 'Di ba? Proven and tested po 'yan. 5 years plan na i-all out mo yung sarili mo kahit part-time ka,
gawin mo yung best mo, tuloy-tuloy ka, di ba? Talagang meron at merong resulta. So ito po, nung Christmas, ayan, may nangaroling po sa amin. Natok din po namin yan, nataniman din po namin yan, friend din po namin yan. So, mga estudyante, okay? So, alisin po yung hiya, dapat maging walang hiya. Okay? So, ayan mga mentors, then basta pag nagpapagas kami, bumibili sa 7-Eleven, nagpapalaundry, di ba? Lahat ng pwede mong puntahan na may tao. Share ka, gawa ka ng flyers or business card, di ba? Ibigay mo. You will never know eh. Tribute will talaga ginagawa ko yan yung umuwi ako. Opo, kailangan po talaga eh. Kasi pag naubos yung war mo, sasabihin mo, ubos na yung war mo. Pag sinabi mong nagpo-post ka sa groups, nagpo-post ka sa wall mo, 'di ba? Nagma-marketplace ka tapos wala namang mga clients, o anong kailangan mong gawin after noon? Pagtapos ka na sa online, isip ka ng mga bagay na kaya mong mag-engage right away sa mga tao. Okay? So ayan po mga mentors, no? Tandaan nyo, kapag nagpunta tayo sa mga lugar na kung saan merong tao, kahit saan lugar yan, kailangan meron kang, aside sa knowledge, 'di ba, na dala mo, kailangan meron kang bit-bit na mga flyers. Okay? So, marami po kami mga activities, mga mentors. Sobrang dami po talaga. Since before and until now. Okay? Ayan. Ito po, no, ito po yung mga iilang resulta po ng mga nagiging tripit roll natin or prospecting po natin, no. So, talagang na-maximize po natin. Ito po, tawag dito, nagtitinda lang po ito. Hindi pala nagtitinda lang. Nagtitinda po ito ng empanada, ng turon sa Davao po. Okay, sa Davao. So, nakita ko potential, alam mo yon, kung paano magsalita, masipag. So, to cut lang story short, so, kinausap natin, then ito po, silver package po siya. And then doon po sa tabi ng IM Worldwide, sa mismong area, meron po dyan nagtitinda ng iPhone. May iPhone store po dyan. Okay. O kunwari, nagtanong lang po tayo, nagtanong tayo magkano yung iPhone, ganito, blah, blah, blah. So, in-insert din natin yung products and then yung negosyo. So, nag-member po siya kasi aalamin mo eh. Pamilya ka ba sa Barley? Baka meron kang kakilala, alam mo yon. Sabihin mo sa akin, bigyan kita 300 pesos. Eh, nalaman ko yung nanay niya may cancer dito. May cancer po kasi na nabubulok, nagsusugat, nagtutubig. So, to cut lang story short, 'di ba? Kumbaga nag-member, nag-copper package, tapos yung nanay niya, okay na, hindi na ooperahan yung cancer. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam, alam mo 'yun. Sa simpleng bagay na ginagawa mo ng tuloy-tuloy, meron ka talagang resultang makukuha eh. Kailangan intentionally mo siyang gawin. 'Di ba? Intentionally. Kasi ang resulta ginagawa talaga 'yan, eh. Tinatrabaho 'yan. Ito po, gumawa nung dito sa may bahay namin, kumbaga, nagpintura, nag-ayos ng bubong, 'di ba? Karpentero po siya. O, inoperan ko po ng negosyo, kinwentuhan, sineran, 'di ba? Sineran ng vision, ganito, blah, blah, blah. O, nag-join po, silver package. O, ito naman po, sa pagpa-flyering po namin, alam po ng mga leaders kayo na, ang sinasabi ko po rito, hindi lang po ito invento, hindi lang po siya gawa-gawa. Based on my own experience po talaga yan. Okay? Hindi po tayo nagsasabi ng hindi totoo. Basta po, lahat po yan is proven and tested na dahil po dun sa ginawa po nating okay, pagmamarket. Ito po sa pagpa-flyering namin, so talagang lumalagari po kami, lumalagari, 'di ba? O, ang goal namin, every taong madadaanan natin, bibigyan natin ng flyers. Ito po, bus driver po, nagda-drive po siya ng bus from Davao to Panabo. Inopera po, kumbaga, binigyan po natin ng flyers, tapos pinakita natin yung Barley kung familiar siya. Sabi niya, familiar siya, yung asawa niya raw may cancer. 'Di ba? Ang alam niyo 'yon, 'di ba? Sa simpleng pagtatanong, sa simpleng pag-share, meron akong mga natutulungan. Okay? So ito po, bumili ng products nung una, tapos po nag-join po siya as copper package. Not bad, di na po masama, 'di ba? Opo, ano po 'yan? Super duper inspired. Thank you po. Ayan po. Tapos ito, 'di ba? Kumbaga, it's for everyone, walang pinipiling lugar at pagkakataon. Kahit basta interested, kahit sa squatter pa 'yan, 'di ba? Pupuntahan natin 'yan, share natin 'yan. Ito po sa gilid po ng school. Ayan. So na-sharean din po natin, may nag-copper package din po diyan. Ito po. Okay? So, ito naman po yung sa gym. Ito yung sabi ko, nag-copper package po sa gym. Ayan po. So, para po kasi sa akin mga mentors, hindi po talaga sapat yung magaling. Okay? Hindi sapat yung magaling ka lang, yung skills na meron ka. Very important po dito, ang pinakapunan po natin, aside po dun sa perang nilabas natin, is yung sipag at tiyaga talaga.
Kasi maraming magagaling at matatalino na hindi naman masisipag. Kaya nga po daig ng masipag ang magagaling at matatalino. Kasi pag masipag ka, 'di ba, sisipagan mo mag-aral, sisipagan mo, 'di ba, na gawin yung negosyo mo. In that way, gagaling ka, tatalino ka, alam mo 'yon? Magiging kumbaga mahahasa ka makipag-usap kasi masipag ka eh. Whatever it takes, wala sa yung mga excuses eh. Yun lang naman yung nagpapadali ng resulta natin eh, 'di ba? Yung mga excuses na 'yan. Pero kapag masipag ka kasi alam mo kung bakit at para kanino mo siya ginagawa, talagang yun yung magiging drive mo eh. Ako po, unang-una ginagawa ko to, syempre, sa nanay ko, sa pamilya ko, sa asawa ko, at sa mga leaders ko, kailangan ako yung mag-set ng standard. Mahirap magpagawa ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo nagagawa. 'Di ba? 'Di ba? Yung po mga mentors, no? So, whatever it takes, whatever happen, 'di ba? Kumbaga, do your best. Minsan lang naman tayo dadaan. Okay? So, bigay mo na yung best mo para at least, 'di ba, makakapag put tayo ng legacy once na wala na po tayo. Ayan. So prospecting, offline prospecting, be a good example to your downlines. Ito nga po sabi ko, ayan, walk the talk, monkey si monkey do. Mahirap magpagawa ng isang bagay na hindi mo pa mismo nagagawa. 'Di ba? Kailangan nagawa mo na, ginagawa mo na, at ginagawa mo pa rin. 'Di ba? Kasi 'di ba, mas madaling sabihin sa mga leaders mo na yan, ginawa ko na, ito yung mga dapat mong gawin. 'Di ba? Ikaw yung magsiset ng example. 'Di ba? Kasi ikaw yung titingnan eh. 'Di ba? Naririnig naman po natin yan, hindi po yan nakatingin kay Mentor May, kay Mentor Mar, Mentor Jean. Hindi po yan nakatingin sa mga top mentors. Yes, may inspire sila doon, pero syempre, ang unang taong titingnan nila is yung taong nagdala sila sa negosyo, kung sino yung nakakasakop sa kanila. So be a good be a good player, 'di ba? Mag-set ka ng standard, then walk the talk. Kailangan kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Kasi yun yung gagayahin nila. Tapos consistency is the key. Okay? So yan naman po, basic lang naman po yan, pero po kadalasan po kasi mga mentors yan po yung kadalasang alam mo yun, hindi natin ginagawa ng paulit-ulit. Akala natin basic lang, akala natin yun lang yun, pero yan po kasi yung magke-create ng malaking resulta eh. Diba? So, ayan, ang mindset dapat hindi hihinto hangga't walang napao. 'Di ba? So, hindi hihinto hangga't walang napao, then hindi ka hihinto o hindi ka hihinto hangga't di ka natatapos. Ayan. And then, prospecting is the oxygen that fuels the fire of every successful sales career. So, pag nawala ang prospecting, para daw po siyang oxygen, no? Hangin, no? 'Di ba? 'Di ba? Tayo as a tao, 'di ba? Pag nawalan tayo ng oxygen, patay na po tayo, 'di ba? So, sa prospecting, yun daw po, no? Kumbaga parang oxygen din po siya na magpo-fuel and magbibigay sa atin ng part para po maging successful tayo. Okay? So, ayan. And ayun po, tapos na po pala tayo, no? And I hope mga mentors sa ating 267 participants, I hope na kahit papano, kahit basics siya, sa mga bago, apply po natin ng tuloy-tuloy. Sa mga luma na at medyo matatagal na po, kumbaga reminders po yan, hindi lang po sa inyo and para din po sa akin, no? Kasi talagang diba? Dahil sa sobrang dami nating ginagawa, minsan hindi natin na ma-maximize, 'di ba? Yung pag-prospect na yan. So, I hope na may apply po natin siya ng tuloy-tuloy para po at least, 'di ba? Lahat po tayo is maging successful kay Air Worldwide. The reason why lang naman po kung bakit hindi ka magiging successful kay Air Worldwide is kapag nag-quit ka or huminto ka. Tandaan nyo po, 'di ba? Kumbaga, answered prayer na po ito. Okay, answered prayer na po ito sa ating lahat. Yung purpose and reason lang kung bakit nandito ka kay Air Worldwide, 'di ba? Kumbaga, yaan yung sign na pwede kang yumaman at pwedeng mabago yung buhay mo. Wag na po natin pag-usapan yung products kasi given sobrang ganda na eh, 'di ba? Pag-usapan natin yung negosyo, ano yung performance mo sa negosyong ginagawa mo. Okay, kailangan kung medyo matagal ka na at wala ka pang resulta, mag-self-reflect ka, 'di ba? Ano yung ginagawa nila na hindi mo ginagawa? Okay? Kasi ang hirap tumagal sa isang negosyo nang wala kang resulta na kukuha kasi walang maniniwala sa iyo. Okay? So ayan mga mentors, maraming salamat. Thank you so much Mentor May and to all Team Blast. This is Mentor